naman ang eksena sa labas ng palasyo, kung saan maririnig si Kiria na nakikiusap kay Sir Kane at pilit itong kinukumbinsi na mag-sparring pa sila ng isa pang beses. Ngunit tumanggi si Sir Kane at sinabi na sapat na ang kanilang ginawa dahil 3 oras na silang nag-sparring at nalampasan na ni Kiria ang lahat ng pagsubok na ibinigay niya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit gusto pa nitong makipag-sparring muli. Ngunit hindi nagpatalo si Kiria at malakas na sinabi na nakikiusap siya dahil may isang bagay siyang gustong subukan. Wala nang nagawa pa si Sir Kane kundi mapabuntong hininga at pumayag sa kahilingan ni Kiria. Ngunit bago sila magsimula, sinabi ni Sir Kane kay Kiria na maaari ba muna itong umatras ng kaunti. Natuwa naman si Kiria nang marinig niya ito at sinunod ang sabi ni Sir Kane. Ngunit bago sila magsimula ay may nais muna raw itanong si Sir Kane kay Kiria. Sinabi niya na nagtatanong lamang siya para makasiguro, ngunit baka sakaling may natutuhan o napagtanto si Kiria mula sa kanilang sparring. Bahagyang napakamot naman sa ulo si Kiria habang pinag-iisipan ang tanong. Bago siya sumagot na sa tingin niya ay mayroon nga. Napaisip naman siya na sakto yun dahil naghahanap lamang naman siya ng dahilan para muling makapag-sparring kay Sir Kane. Nang marinig yun ni Sir Kane ay agad na makikita sa kanyang mukha ang interes sa kung anuman ang balak gawin ni Kiria. Hinawakan niya ang kanyang espada, inilabas ito, at itinaas sa harapan ni Kiria bago sabihin na lumapit na ito at atakihin siya. Ngumiti naman si Kiria at tinawag sa kanyang isip ang kakaibang nilalang na tinatawag niyang charcoal. Biglang lumitaw ang nilalang sa kanyang balikat at sinabi nitong hindi naman daw ito si charcoal. Agad namang napatingin si Kiria at sinabi na ibig sabihin ay alam na nito kung ano ang tinutukoy niyang charcoal. Sumagot ang nilalang na nakita raw nito yun sa loob ng kanyang isip. Labis namang nagulat si Kiria nang malaman niyang nababasa pala ng nilalang ang kanyang isip. Hindi siya makapaniwala na kaya nitong pumasok sa kanyang isipan at makita ang mga bagay na iniisip niya. Walang pakialam namang sumagot ang nilalang na oo, at nagtanong pa kung bawal ba yun. Lalong nainis si Kiria sa narinig niya, ngunit wala rin siyang magawa tungkol dito pero sumagot siya na parang naman daw ay papayag siyang gawin yun ng nilalang. Dagdag pa ni Kiria na kapag natapos na ang digmaan ay balak niyang makipag-date at magpakasal. Ngunit kung patuloy namang mababasa ng nilalang ang bawat naiisip niya, malalaman nito ang lahat ng pumapasok sa kanyang isipan. Sinabi naman ng kakaibang nilalang na nakikita raw nito ang lahat, sabay inilabas ang dila at tinukso si Kiria. Bakas naman sa mukha ni Kiria ang matinding inis, na para bang gusto na niyang saktan ang nilalang, ngunit napagtanto niyang kailangan muna niyang pigilan ang sarili dahil sa pagkakataong yun ay siya ang nangangailangan ng tulong nito. Tinawag niya ang nilalang na charcoal at sinabi na palalampasin na lamang niya ang ginawa nito. Kaya gusto niyang gamitin nito ang kanyang mana at ulitin ang ginawa nito kanina. Agad namang nagtanong si Charcoal kung ano ang tinutukoy niya. Ipinaalala ni Kiria ang kakayahan nitong nguyain at aidora ang mana. Ngunit matapos marinig yun ay tumalikod si Charcoal at sinabing ayaw nitong gawin yun dahil hindi raw masarap ang lasa ng mana ni Kiria. Lalo naman nainis si Kiria, ngunit dahil kailangan niyang humingi ng pabor kay Charcoal ay pinigilan niya ang kanyang sarili at sinabi nitong gutom ito. Kaya hahanapan niya ito ng masarap na pagkain basta tulungan lamang siya nito sa pagkakataong yun. Agad namang natuwa si Charcoal at pumayag sa kahilingan ni Kiria. Tumalon ito pabalik sa kanyang balikat at masayang sinabi na sige. Ngunit biglang tinawag ni Sir Kane si Kiria at tinanong kung kailan ba talaga niya balak magsimula. Ngumiti naman si Kiria at habang binabalutan ng flame mana ang kanyang espada ay sinabi niyang sa totoo lang ay magsisimula na sana siya. Agad niyang hinugot ang kanyang espada na napapalibutan ng apoy at tinawag si Charcoal. Walang pag-aalinlangan namang tumalon si Charcoal patungo sa apoy ng mana ni Kiria at sinimulan nitong kainin. Habang kinakain nito ang apoy ay masaya nitong sinabi na salamat sa pagkain. Sa isang iglap ay tuluyan nitong kinain ang lahat ng flame mana na nakabalot sa espada ni Kiria bago biglang mawala. Labis namang nagulat si Sir Kane sa kanyang nasaksihan at napaisip kung ano ba talaga ang ginawa ni Kiria. Agad niyang binawi ang kanyang aura at tinanong si Kiria kung ano ba ang ginagawa nito. Samantala, makikita naman si Charcoal na tila hindi kayang tiisin ang apoy na kinain nito. Maya-maya ay nagsimula itong manginig at tuluyan itong ibinuga ang apoy na kinain nito. Ngunit laking gulat ni Sir Kane nang isang nagliliyab na black flame ang bigla na lang lumabas at biglang bumalat sa espada ni Kiria.
Hindi naman makapaniwala si Sir Kane sa biglaang pagbabago ng mana property ng espada. Napagtanto niya na iisa lamang daw ang posibleng paliwanag sa ganoong uri ng pagbabago, at iyon ay walang iba kundi ang authority manifestation. Malakas niyang tinawag si Kiria at tinanong kung nagawa na ba nitong mag-manifest ng isang authority. Hindi naman agad sumagot si Kiria at sa halip ay napaisip tungkol sa sinabi sa kanya ng kanyang kamahalan noong bata pa siya. Napaulit-ulit nitong ipinaalala sa kanya na dapat niyang itago ang hindi bababa sa 30% ng kanyang tunay na kakayahan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi naman nakikita ni Sir Kane si Charcoal at hindi rin siya sigurado kung mauunawaan nito ang lahat kung susubukan niya itong ipaliwanag. Samantala, makikitang labis na nandiri si Charcoal sa lasa ng apoy na kinain nito. Dahil dito ay napagpasyahan ni Kiria na mas mabuting itago na lamang niya ang lahat ng tungkol kay Charcoal. At sa kanyang bagong kakayahan hanggang sa pinakahuli. At nang gagamitin na niya ang bagong tuklas niyang kapangyarihan. Siya ay nagulat dahil ang hirap nitong makontrol. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas para lamang mapaangat ang kanyang espada. Hanggang sa nagawa na niya ito at ibinuhos niya muli ang kanyang lakas para atakihin si Sir Kane. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na slash attack na nagpalabas ng napakalakas na apoy at patungo na ito kay Sir Kane. Nang makita ito ni Sir Kane ay agad naman niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada at naghanda upang sanggain ito. Isang malakas na pagsabog ang maririnig at sa lakas ng impact ay nagawa nitong mawasak ang paligid na kung saan kumalat ang mga debris at nakagawa ito ng makapal na alikabok. Napatakip naman si Kiria ng kanyang mukha upang hindi siya matamaan ng mga lumilipad na debris. Habang makikita naman natin na nakatayo pa rin si Sir Kane at ang apoy ni Kiria ay nasa bitak na ng lupa. Kaya napatanong si Kiria na kung sumabli ba daw ang kanyang atake. Ngunit, lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkagulat at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagawang mapigilan ni Sir Kane ang kanyang atake, subalit mapapansin naman natin na ang espada ni Sir Kane ay parang tinutupok ng black flames ni Kiria at hindi pa ito nawawala. Pagkatapos ay tinanong ni Sir Kane si Kiria na kung ano ba daw ang kapangyarihan na yon. Tumalon naman ang eksena sa kampo nila Dargo, kung saan sa loob ng isang malaking tent ay nagaganap ang isang pagpupulong. Tinanong naman ng isang tao si Dargo kung talagang balak ba nitong manood na lang at walang gagawin. Sumagot naman si Dargo na ngayon daw ay nalantad na si Hamel, wala na silang ideya kung gaano na karami sa kanilang plano ang natuklasan ng kanilang kalaban. Dagdag pa niya, ayon sa mga naririnig niya, maging si Kane the Harry, ang Martial Emperor, ay sumali na rin sa digmaan. Nang marinig nila yon, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon at tila napuno sila ng takot sa simpleng pagbanggit pa lamang sa pangalan ni Sir Kane. Dagdag pa ni Dargo na alam naman daw nila kung gaano kasama ang reputasyon nito, dahil noong nagsisimula pa lamang ang rebelyon ay mag-isa nitong hinarap ang 1,000 sundalo upang bigyan ng sapat na oras ang Empress na makatakas. At ngayong nasa master rank na si Kiria Sanders at nasa kanilang panig din si Kane, kailangan nilang maging mas maingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Ngunit may isang tao namang nagtanong kung maaari ba talaga silang umatras sa pagkakataong yon. Agad namang nagsalita ang isa pa at sinabi na naging tunay na kakilakilabot ang nakalipas na 2 dekada, dahil napilitan silang manumpa ng katapatan at magtiis habang patuloy nilang minamasdan ang bawat kilos ng emperador. Pagkatapos ay malakas itong sumigaw kay Dargo at sinabi na ngayon ay gusto ba nitong bumalik sila sa impyernong buhay na kanilang pinagdaanan sa pagtatagos sa mga anino. Kalmado namang sumagot si Dargo na syempre ay hindi yun ang kanyang sinasabi. Dahil dito ay muling nagtanong ang lalaking may puting buhok kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Dargo na kung may mga bagong variable na lumitaw, kailangan nilang tumugon at baguhin ang kanilang plano ng naaayon dito. Dahil magiging mahirap para sa kanila na harapin ng mag-isa si Kane, kailangan nilang gawing isang ambush ang sitwasyon at gamitin ito para sa kanilang kalamangan. Kaya naman tatawag sila ng isang taong eksperto sa ganoong uri ng estratehiya. Isa sa 3 stars of the North, ang Spirit Monarch of Wind. Labis namang nagulat ang lahat nang marinig ang plano ni Dargo, dahil ang taong nais niyang tawagin ay walang iba kundi si Annabelle Grace. Sa kampo ni Dargo malapit sa Raymond Fortress, biglang mararamdaman ang malakas na hanging papalapit sa kanilang kinaroroonan. Bakas sa mga mukha ng mga taong kasama ni Dargo ang kaba at matinding tensyon habang hinihintay ang taong kanilang ipinatawag.
Maya-maya ay biglang dumating ang kanilang hinihintay, ang Wind Monarch na walang iba kundi si Annabel Grace. Pagdating niya ay agad siyang nagsalita at pabirong sinabi na hindi naman daw kailangang lumabas pa sila para salubungin siya. Agad namang humarap si Dargo kay Annabel at nagpasalamat dahil tumugon ito sa kanyang kahilingan. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang si Dargo Rain Suspen, ang Emperor of Southern Avalon. Ngunit nang marinig ni Annabel ang salitang Emperor ay ngumiti lamang siya at sinabi na kahit manalo pa sila sa digmaan, iisa lamang ang tunay na trono, kaya bakit niya tinatawag ang kanyang sarili na Emperor? Nakangiti niyang tinitigan si Dargo at tinanong kung seryoso ba talaga siya sa paggamit ng ganoong titulo. Bakas naman sa mukha ni Dargo ang pagkainis nang marinig niya ito at sinabi niyang pinahahalagahan niya ang tulong ni Annabel, ngunit ang ganitong uri ng kawalang respeto ay hindi niya maaaring. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil bigla siyang pinutol ni Annabel at sinabi na tama na yun at laktawan na lamang nila ang nakakabagot na usapan. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumisi at diretsahang tinanong si Dargo kung pag-uusapan na ba nila ang ipinunta niya dito. Bumalik naman ang eksena sa kastilyo ng Avalon Empire, Southern Region, sa Raymond Fortress, kung saan makikita si Sir Kane na nakatayo malapit sa pader habang malalim na nag-iisip tungkol sa kanilang huling sparring ni Kyria. Napaisip siya na walang duda, Black Flames talaga ang nakita niya kanina. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada mula sa kaluban nito. At itinaas habang iniisip na matagal bago nawala ang apoy matapos siyang tamaan nito. Kahit sinubukan niyang surpress yun gamit ang kanyang mana, tila lalo lamang nitong tinangkang lamunin ang kanyang aura. Sinubukan din niyang tanungin si Empress Cheryl tungkol dito, ngunit sinabi nitong wala naman daw napansing anumang kakaibang pagbabago kay Kyria nitong mga nakaraang araw. Napaisip si Sir Kane na kung ang nakita niya nga ay ang maalamat na Black Flames, maaaring nangangahulugan yon ng isang bagay na higit pa sa kanyang inaakala. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang iniisip nang bigla siyang makaramdam ng napakalakas na ihip ng hangin. Nagulat siya at malakas na napatanong kung ano ang biglang nangyayari. Mula sa direksyon ng mga kabundukan ay biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses na tumawag sa kanya. Agad na lumaki ang mga mata ni Sir Kane dahil pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses na yun. Annabel Grace, ang mangkukulam na dapat ay nasa north. Napaisip siya kung bakit ito narito. Muling nagsalita ang boses at sinabi nitong may nais itong ialok sa kanya at tinanong kung gusto ba niyang marinig ang kanyang proposal. Nang marinig yun ng mga kabalyero ay agad silang naging alerto at pinatunog ang kampana sa tore upang bigyan ng babala ang buong kuta. Nagsigawan ang mga sundalo at ipinaalam sa lahat na may lumitaw na kalaban, kaya agad silang inutusan na maghanda para sa isang labanan. Ngunit muling nagsalita si Annabel at nagtanong kung alam ba nila kung ano ang nangyayari kapag humihip ang hangin sa isang makitid at nakapaloob na kanyan tulad ng lugar na yun. Napaisip naman si Sir Kane at sinabi sa kanyang isip na humihina ang hangin sa loob ng kanyan dahil sa friction. Ngunit kung isang taong may kakayahan ni Annabel ang magpatawag ng isang wind spirit, maaaring ibang-iba ang mangyari. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang iniisip ay biglang isang napakalakas na ihip ng hangin ang dumiretso patungo sa kanya. Agad na naging seryoso ang mukha ni Sir Kane at buong tapang niyang sinabi na subukan lamang nitong gawin ang nais nito dahil mapapatambi niya ito bago pa man ito makakilos. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang paghahanda ay biglang may isang taong mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Sa isang iglap ay tumalon ito mula sa kanyang likuran at mabilis na pumwesto sa ibabaw ng pader. Nabigla si Sir Kane at agad na lumingon upang alamin kung sino yun. Laking gulat niya nang makita niya si Kyria. Nabakas sa mukha ang matinding excitement habang nakangiti ito. Tumayo si Kyria sa gilid ng pader at buong tapang na nagsalita, dahilan upang lalo pang magulat si Sir Kane. Ipinakilala ni Kyria ang kanyang sarili bilang si Kyria Sanders, ang Proud Prince ng Avalon Empire, at sinabi niyang siya ang magiging kalaban ni Annabel. Nang marinig yun ni Annabel ay tila natuwa siya at sinabi na si Sanders pala ito, ang anak ng Heroic King, at narinig na niya ang mga kwento tungkol sa kanya. Dagdag pa niya, marahil ay namana ni Kyria ang kanyang mukha mula sa kanyang ama dahil eksaktong ang ganitong mukha daw ang kanyang type. Labis naman nagulat si Kyria sa narinig at hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Annabel. Agad niyang tinanong kung nasaan ba ito ngayon at kung paano siya nito nakikita.
Ipinaliwanag naman ni Sir Kane na malamang ay ginagamit ni Annabelle ang spirit eyes upang obserbahan sila mula sa malayo. May ideya raw siya kung saan maaaring naroroon ang mangkukulam. Ngunit malaki ang posibilidad na isa lamang daw itong patibong. Nawindang naman si Kyria nang marinig ang sinabi ni Sir Kane at napagtanto niya na wala dito ang kalaban. Muling nagsalita si Annabelle at inalok din niya si Kyria ng isang proposal. Nagtaka naman si Kyria kung ano ang kanyang alok, kaya sinabi ni Annabelle na kung ano man ang ginawa niya kay Argo, gusto rin niyang gawin niya yun sa kanya. Mayabang namang sumagot si Kyria na wala lamang yun, ngunit bigla siyang nagulat nang may humila sa kanya mula sa likuran. Nang lumingon siya ay nakita niyang si Sir Kane pala yun, at agad siyang pinagsabihan nito na huwag niyang basta-basta haminin si Annabelle dahil isa itong Wind Monarch at ang Witch of the North na si Annabelle Grace. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kyria nang malaman kung sino talaga ang kanyang kinakausap. Dagdag pa ni Sir Kane na mas mabuting umatras muna siya at siya na ang haharap sa sitwasyon. Saglit na natahimik si Kyria bago siya tumanggi, at nakiusap kay Sir Kane na pakawalan siya, dahil mas mabuti raw yon kaysa hayaang masaktan ang kanilang mga knight. Kung kaya binatawa na daw siya nito at hayaan na lang. Sa huli ay pumayag si Sir Kane at binitiwan siya. Ngumiti naman siya at sinabi na talagang katulad siya ng kanyang ama, dahil pagdating sa pagbibigay ng problema at pag-aalala sa iba ay eksaktong-eksakto siya sa kanyang kamahalan. Natuwa naman si Kyria at tinanong kung binibigyan na ba siya nito ng pahintulot. Sumagot si Sir Kane na naiintindihan niya ang kanyang desisyon, ngunit pinaalalahanan siyang huwag gamitin ng padalos-dalos ang kanyang bagong kapangyarihan. Nagtaka naman si Kyria at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Ngunit sinabi ni Sir Kane na ipapaliwanag niya ang lahat sa tamang panahon. Dagdag pa niya, kung sakaling may mangyaring masama, tumakbo lamang si Kyria at susundan niya ito mula sa ligtas na distansya. Muling nagsalita si Annabelle at tinanong kung bakit hindi pa rin sumasagot si Kyria at kung gusto ba talaga nitong makipaglaban ng buong lakas. Biglang humampas ang napakalakas na hangin sa paligid ng kastilyo, dahilan upang magulat sina Sir Kane at Kyria, pati na rin ang mga kabalyerong nasa kanilang likuran. Dagdag pa ni Annabelle na nagugutom na ang kanyang White Wolf sa fortress at ipapakain niya rito ang lahat ng mga sundalo. Agad namang nakaramdam ng takot ang mga kabalyero nang marinig yun. Ngunit hindi natinag si Kyria at tinanong niya kung paano niya malalaman na hindi isang patibong ang mga sinasabi ni Annabelle. Habang iniisip niya kung nasaan nga ba talaga ito, biglang may malamig na hangin humaplos sa kanyang ulo. Muling nagsalita si Annabelle at sinabi na huwag siyang mag-alala dahil siya, si Annabelle Grace, ay nanunumpa sa pangalan ng Spirit King. Nang maramdaman ni Kyria ang kakaibang pagbabago sa hangin, agad niyang napagtanto sa kanyang isip na isa itong Spirit Covenant. Ang pagsira sa isang covenant na ginawa sa isang spirit ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng kapangyarihan, kaya siguradong tutuparan ni Annabelle ang kanyang salita. Makikita naman ang pag-aalala sa mukha ni Sir Kane habang tinitingnan ang kanyang kamahalan. Maya-maya ay nilinggan siya ni Kyria at sinabi na babalik siya at hiniling kay Sir Kane na maghintay. Malinaw na ang kanyang ibig sabihin ay aalis siya upang puntahan ang kinaroroonan ni Annabelle Grace. Kinagabihan, sa ilalim ng bilog na buwan, nagtungo si Kyria sa isang kanyan kung saan naroroon si Annabelle Grace. Mag-isa lamang siyang pumunta roon at walang kasamang kahit sino. Habang naglalakad ay bigla siyang napayuko at napahawak sa kanyang ulo dahil sa malakas na hangin humahampas sa kanyang mukha. Napansin din niya na lalo pang lumalakas ang ihip ng hangin habang papalapit siya sa kanyang destinasyon. Maya-maya ay nanlaki ang kanyang mga mata nang may mapansin siyang isang tao sa kanyang harapan. Nakaupo ito sa ibabaw ng isang malaking bato at tila hinihintay talaga ang kanyang pagdating. Agad na nagsalita ang tao at sinabi kay Kyria na talagang dumating na siya. Tinanong naman ni Kyria kung siya ba ang Wind Monarch na si Annabelle Grace. Napatawa si Annabelle sa kanyang tanong at sinabi na medyo nakakahiya raw ang ganoong titulo, ngunit oo, siya nga yun. Dagdag pa niya, sinabi raw ni Kyria Sanders ang pangalan nito at sa personal ay mas gwapo pa pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ay nakangiti siyang nagtanong kay Kyria kung hindi ba nito gustong maging kanya. Nagtaka naman si Kyria sa ibig sabihin ni Annabelle, kaya ipinaliwanag nito ang kanyang alok at sinabing gagawin niya itong susunod na emperor. Kung kaya tinanong niya si Kyria kung ano ang masasabi nito sa kanyang alok. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.